Sa isang gubat na kilala bilang ang nawalang gubat, may isang mangkukulam na tinatawag na Zagan, kinatatakutan at kinamumuhian ng lahat na nakatira sa isang kastilyo. Sa ngayon, isang sumusunod na elf ang nagtatanong sa kanya kung paano siya tatanggalin. Noong umaga bago ito, malapit sa kastilyo, isang babae ang inatake ng isang bantay. Sa desperasyon, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagkalampag sa mukha ng lalaki, ngunit ito ay nagdulot ng pagbabalat ng kanyang balat ng buo. Kumapit ang lalaki ng patalim at hinapak ang blusa ng babae. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang balat sa mukha ay isang mahusay na katalista ng mahika at naghanda upang simulan ang pagbabalat ng balat ng babae, iniwan siya na lubos na takot. Bigla, lumitaw si Zagan at itinaas ang ibang mangkukulam sa pamamagitan ng ulo, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang teritoryo. Sa sandaling iyon, nagtapon ang lalaki ng kanyang sandata sa lupa, na napagtanto na siya ay nasa problema. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipag-usap, sinasabi na pareho silang mangkukulam at maaari niyang hatiin ang bunga ng kanyang pagsasaliksik, ngunit hindi nagpakita ng interes si Zagan sa anumang uri ng mahika na nanganganib sa mga tao. Sa susunod, pinapisa ni Zagan ang lalaki, iniwan ang babae na lalong takot. Nahimatay ang babae sa paningin, at napagtanto ng mangkukulam na malamang ay makakatroma ang kanyang mga kilos. Upang malutas ang problemang ito, gumagamit si Zagan ng isang rewind spell, na naglilinis ng dugo mula sa mukha ng babae at iniayos ang kanyang blusa, pati na rin ang mukha ng agresor, upang isipin niya na ito ay isang panaginip lamang. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Zagan na may krus na nakasabit sa leeg ng babae, na nangangahulugang siya ay konektado sa simbahan, ang mga tinatawag na apostol ng mga Diyos at mga kaaway ng lahat ng mangkukulam. Kaya't nagpasya siyang ilipat ang babae sa isang kalsada ng lungsod upang makahanap ng taong makakakita sa kanya. Bigla, may nagsimulang makialam sa kanyang spell ng teleportation, at dahil sa teritoryo ni Zagan, na may mga protektibong barikada sa lahat ng dako, napagtanto niya na ito ay ang kanyang kaibigan na si Barbados. Nagtanong ito kung ano ang ginagawa ni Zagan, at ipinaliwanag ng mangkukulam na siya ay nagtuturo ng leksyon sa isang taong masyadong maingay sa kanyang bakuran. Pagkatapos, sinabi ng kaibigan niya na sila, bilang mga mangkukulam, ay tanging nirerespeto ang kanilang sariling paghahanap ng kapangyarihan, at ang mga buhay at kabuhayan ng iba ay wala kundi mga panustos na kanilang kinukuha kung gusto nila. Sa sunod na pagkakataon, napansin ni Barbados ang walang malay na babae at tinitingnan na may magandang dami ng mana. Nagtanong siya kung nais ng kanyang kaibigan na gamitin siya bilang sakripisyo, ngunit sinabi ni Zagan na ang gayong mahika ay hindi ang kanyang estilo. Pagkatapos, inililipat niya ang babae pabalik sa gitna ng kalsada, gaya ng ginagawa niya bago siya maistorbo, at nagreklamo ang kanyang kaibigan na nasayang niya ang mana. Pagkatapos, sinabi ni Zagan na siya ay matutulog na dahil gabi na siya nagpupuyat sa pagbabasa ng isang aklat ng mahika at hinihiling kay Barbados na bumalik na lang mamaya, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang kaibigan na ang kailangan lamang niyang gawin ay ayusin ang kanyang utak gamit ang adrenaline upang magising. Hindi nagpakita ng interes si Zagan dito at sinabi niyang dahil sa mga bagay na ginagawa ni Barbados, parang mukha na itong may sakit. Hindi sumasang-ayon si Barbados at ipinaliwanag na dumating siya roon upang sabihin sa kanya ang ilang balita, na matay ang isa sa mga Arkmen. Ito ay isang titulo na ibinibigay sa mga mangkukulam na nagtitipon ng napakalaking dami ng mana at awtoridad, pinamumunuan ng mga mangkukulam ng mas mababang ranggo sa 13 Arkmen. Ang isa na namuhay ng pinakamahaba, na may higit sa 1 milenyo ng buhay, ay kamakailan lamang namatay. Napansin ni Barbados ang kuryosidad sa mukha ng kanyang kaibigan at nagpapatuloy, sinasabi na magkakaroon ng isang auction sa teritoryo ni Maris na may mga kalakal ng mga Arkmen na tiyak na mahalaga sa mga mangkukulam. At gayon din, si Zagan at Barbados ay nagpunta sa lugar kung saan gaganapin ang auction, kung saan nagreklamo siya na ang kanyang kaibigan ay bumisita sa kanyang kastilyo para mangutang ng pera upang makabili ng mahalagang bagay sa okasyon. Sinabi ni Zagan na kung siya ay magbabayad, siya ay magtatago ng lahat ng kanyang makukuha. Binubusisi ni Barbados, sa huli, siya ang nagbabala tungkol sa auction. Sa sandaling iyon, dumadaan ang dalawang babae, at upang kumbinsihin si Zagan, sinabi ni Barbados na kapalit ng pera, maaari niyang tulungan ang kanyang kaibigan na pumili ng ilang babae. Gayunpaman, hindi ipinakikita ni Zagan ang masyadong interes dahil sa kanya, ang mga babae ay tila abala. Pagkatapos, napapansin niyang tila nerbyoso ang mga gwardya, at ipinaliwanag ni Barbados na ito ay dahil sa mga kamakailang pagdukot ng mga babae na gagamitin sa mga eksperimento ng mga mangkukulam.
Tinitingnan ni Zagan na ang mga aksyong ito ay delikado dahil praktikal na nanggugulo sila sa simbahan, at nagtataka kung ang mga mangkukulam ay may balak na sumamon ng isang malaking bagay tulad ng isang tunay na demonyo malapit sa lugar. Tinatanong ni Barbados kung inaakala ng kanyang kaibigan na sangkot siya sa mga pagdukot, at sinabi ni Zagan na hindi niya nakikita na ang mahika na gumagana lamang sa pamamagitan ng mga sakripisyo ay kapaki-pakinabang. Nagdagdag si Barbados na bukod dito, hindi siya maaaring sangkot dahil kulang siya sa sapat na mga kaibigan upang tulungan siya sa isang serye ng pagdukot. Medyo naaapi si Zagan sa komento ni Barb, ngunit kinikilala niya na hindi niya talaga iniisip na ang mga kaibigan ay isang kinakailangan. Dumating sa auction, agad na nakikilala ni Barbados ang iba pang mga mangkukulam tulad ni Kimes ang itim na talem, Grimy ang mangkukulam, at Valor ang paglilitis, kung saan ang pangalawang mga pangalan ay tulad ng mga titulo para sa mga mangkukulam. Ipinaliwanag ni Barbados kay Zagan na ang tatlo ay napakalakas at mga kandidato para sa ika-13 na Arkman upang mapalitan ang pwesto ni Maris, pati na rin ang kanya. Tinanong ni Zagan kung sino ang magdedesisyon kung aling mangkukulam ang kukuha ng pwesto, at ipinaliwanag ni Barbados na tila ang natitirang 12 ay magpapasya tungkol dito. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Maror ang kanilang presensya at tinanong si Kimes kung sino ang mukhang may sakit na lalaki. Sinabi niya na si Barbados ang purgatorio, habang kinikilala niya si Zagan, isang mangkukulam na walang titulo, na sa anumang kadahilanan ay napunta sa mga kandidato para sa Arkman. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nagpapahayag ng huling at pinakamapansin na bahagi ng auction, isang submissive na ibinenta sa Arkan Marosh ngunit kanselado ang kasunduan dahil sa kanyang kamatayan, at available upang mahanap ang isang bagong may-ari. Pinanunumbalik ni Zagan na pinili siya ni Marosh bilang isang catalyst kapag inalis ng lalaki ang takip sa ulo ng submissive, na nagpapakita na siya ay isang elf, isang mapanlikhaing lahi na agad na nagpapasigla sa mangkukulam. Nagsisimula ang presenter na ipakita ang submissive eksakto bilang isang kalakal, na sinasabing ang mga elves ay mas malapit sa mga Diyos at mga espiritong naturales kaysa sa mga tao, at na ang elf na ito ay labis na bihirang at mahalaga dahil sa kanyang likas na pilak na buhok at mahiwagang mga katangian. At kaya, matapos ibenta ang submissive, binuksan ng lalaki ang auction, nag-aalok ng 10,000 para sa kanya. Ngunit si Zan, sa pag-ibig, agad na nag-aalok ng 1,000,000 ginto nang walang pag-atubiling. Lahat ay nagulat sa halagang iyon, at binalaan ni Barbados na ito ay napakataas na presyo kahit para sa isang elf, gayunpaman, hindi pinapansin ni Zagan ang kanya, nakatuon sa pag-akit ng magandang elf, na nagpaparamdam sa kanya na tila natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya alam na hinahanap niya. Dahil wala nang nagpakita ng interes na magbayad ng halaga sa itaas ng 1,000,000, nagawa ni Zagan na makuha ang submissive. Lumalapit siya sa kanya, ngunit dahil hindi nagpapakita ng reaksyon ang babae, nag-aalinlangan ng mangkukulam kung okay ba siya o nasa ilalim ng anumang sumpa. Pagkatapos, napansin ni Zagan ang isang kadena sa kanyang leeg, at ipinaliwanag ng tagapag-anunsyo na ito ay ang tali na nagpapanatili sa kanyang kagandahang loob, at kung wala ito, malamang natatakas siya, at wala sa kanila ang nakakaalam kung paano alisin ito. Sa huli, nagtanong si Zan kung sana ay gising pa ang babae, at pinatotohanan ng lalaki na siya ay nasa kanyang natural na kalagayan. At kaya, dinala ng mangkukulam ang submissive sa kanyang kastilyo, gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang sasabihin sa kanya at pinagsisisihan na hindi humingi ng payo mula sa kanyang kaibigan. Nag-isip si Zagan na magkomento tungkol sa kagandahan ng langit, ngunit pagkatapos ay na-realize na hindi ito angkop dahil sa masamang panahon. Dahil dito, iniisip niya na tanungin ang babae kung ano ang kanyang iniisip tungkol sa kastilyo, ngunit binaliwala rin ang ideya, sa pag-aakala na tiyak na hindi magandang impresyon ang magiging sa kanya ng kastilyo na puno ng mga bagay na nagdudulot ng pagdurusa o kung ano paman, na nauugnay sa dating may-ari ng kastilyo. Habang nananatiling tahimik si Zagan ng matagal na panahon, nagpa siya ang elf na kumuha ng hakbang at tanungin kung paano siya papatayin upang mas maghanda para sa okasyon. Nabigla si Zagan at mabilis na nilinaw na kailangan niya ang buhay ng babae, ngunit nauunawaan ng elf na magkakaroon siya ng mabagal at masakit na wakas dahil sa mga aparato sa kastilyo, na nagpaparamdam sa mangkukulam na sana'y nilinis niya ang lugar bago pa. Sa wakas, nagawa ni Zen na ipakilala ang kanyang sarili at ipinaliwanag na wala siyang interes sa torture. Gayunpaman, bigla siyang naging tahimik, sobrang kaba sa harap ng babae at kulang sa lakas ng loob upang ulitin ang pagtatanong sa kanyang pangalan. Siya ang kumilos at nagpakilala, ipinaliwanag na ang kanyang pangalan ay Nilia. Naengganyo si Zagan sa pangalan ng elf at nagtanong kung ano ang kanyang apelyido,
ngunit ipinaliwanag ng babae na wala siyang apelyido, at kung nahihirapan siya sa pagbigkas ng Nilia, maaari niyang tawagin na lang itong Nefi. Napa-excite si Zen sa ideya na tawagin ang babae sa pamamagitan ng kanyang palayaw, ngunit pagkatapos ay kumalma at nagtanong kung karaniwan bang wala ang mga elves ng apelyido. Tinanggihan ito ng submissive at sinabi na nangyari ito dahil siya ay isang sumpa na bata. Labis na nalilito si Nilia sa dahilan ng mga tanong at nagpa siya na linawin na hindi siya kailanman natulog sa sinuman. Iniisip na ang mangkukulam ay nag-aalala tungkol sa kahusayan ng mga eksperimento. Alam niya na ito ay nakikialam. Ngunit nilinaw ni Zen na hindi niya balak gamitin siya sa anumang mga eksperimento, na nagpapakilos kay Nilia na magtanong kung bakit niya binili ito. Hindi makapagsabi na siya ay nagmahal sa babae sa isang lihim na auction at kaya ginugol ang lahat ng kanyang pera sa pagbili sa kanya. Simpleng sinabi niya na hindi na kailangang malaman ng babae ang kanyang mga dahilan. Pagkatapos ay nagulat ang lalaki, napagtanto na silang dalawa ay magsasama sa iisang bubong, at sinabihan si Nilia na pumili ng anumang kwarto sa kastilyo para sa kanya. Ngunit nananatiling nalilito ang elf sa kanyang kapalaran, at nauunawaan ito ni Zagan. Sa huli, siya ay nahuli at ibinenta bilang isang submissive, at marahil ay sinabi sa kanya ng sino man na siya ay magiging kabayang baboy o gagamitin bilang isang sakripisyo sa buong panahon. Bagaman hindi niya nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang sumpa na bata, na mamalas ng mangkukulam ang tiyak na pagkakatulad sa kanila, dahil hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang, at ang unang bagay na naaalala niya ay ang pamumuhay sa basurahan at tinawag na Zagan. Kaya't sinasagot niya na binili niya siya dahil kailangan niya siya, at kaya't siya ay mabubuhay. Nagulat si Nilia ngunit pumapayag na huwag nang tanungin pa ang kanyang kapalaran. Pagkatapos, iniisip ni Zagan kung aling kwarto ang pinakangkop para manatili si Nilia at pinili ang isa na may tanawin sa bintana. Dahil dito, nagtatanong siya kung mayroon siyang pakialam sa taas. Sinabi ni Nilia na wala siyang pakialam, at kung gusto niya, maaari siyang magpalaya na bitawan siya kung ano ang kanyang nais. Nakakita ng karumal-dumal na si Zagan at sinabi na ang kanyang tanong ay wala namang kinalaman sa torture. Pagkatapos, dinala ni Zagan siya sa pinakamataas na silid sa kastilyo. Nang madapa si Nilia sa isa sa mga hagdang, hinawakan siya upang pigilan siyang mahulog. Sa tuktok, patuloy siyang humahawak sa kanyang kamay, ngunit nang maunawaan niya na magkasama silang humahawak ng kamay, nagiging nervyos siya sa sitwasyon ngunit iniisip niyang maaari itong maging kakaiba kung bibitawan niya ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nang makarating ang dalawa sa pasukan ng silid, ipinaliwanag ni Zagan na hindi ito karaniwang ginagamit na lugar at kaya't marumi. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, natuklasan niyang ginamit ng dating may-ari ang silid na iyon upang alisin ang mga tao. Lubos siyang nahihiya, isinara ng mangkukulam ang pinto, at sinabi ni Nilia na maaari na siyang magpatuloy sa kanyang nais. Agad, bumuo ng paliwanag si Zagan para sa eksena na iyon, sinasabi na ito ay isang patibong upang protektahan ang kastilyo mula sa mga kalaban sa ere. Gayunpaman, kinikilala niya mismo na ito ay hindi kapanipaniwala sa lahat. Pagkatapos, binigyan ni Zagan ng isang pagsasalin ng ganap na silid, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na bumagsak ang pinto. Ginagawa niya ito, na iniisip na sa ganitong paraan, wala nang dapat katakutan si Nilia. Ngunit kaagad niyang napagtanto na ang biglaang pag-atake ay tiyak na nagdudulot ng takot, at negal ilinaw na ito ay nangyayari dahil halos wala siyang ibang kausap kundi si Barbados. Pagkatapos niyang makilala na marahil hindi iyon ang pinakamabuting silid, dahil may kakaibang malungkot na atmosfera ito, ngunit hindi sumasang-ayon ang elf at pumunta sa balkonahe, na ipinapakita na siya ay naengganyo sa buwan. Lumapit siya sa kanya, at hiling ni Nilia na manatili sa silid na iyon dahil ito ang kinaroroonan na inihanda ng kanyang amo para sa kanya. Tinanggap ni Zagan ang kanyang hiling, at siya ay nagpasalamat, na nagpapansin sa kanya na matagal nang walang nagpasalamat sa kanya para sa anuman. Pagkatapos, nagmamasid siya na matagal na rin siyang hindi nagpasalamat sa kahit sino, at gayon sila nag-enjoy sa tanawin ng gabi ng magkasama. Sa huli, natagpuan ni Nilia na natutulog sa ibang silid dahil hindi pa handa ang kanyang dapat na tirhan. Si Zagan ay nanonood sa pagtulog ng elf nang magutom siya at lumabas upang kumuha ng pagkain. Pagbalik niya, nakita niya si Nefila na bagong gising pa lamang. Binati siya nito ng magandang umaga, ngunit ang lubos na anti-social na mago ay hindi alam kung paano tumugon sa simpleng pagbati at nalito kung ano ang sasabihin kaya't sa huli, ibinigay na lamang niya ang pagkain sa elf, iniwan itong nagtataka. Sa huli, nagsimula si Zagan na kumakain ng jerky para sa almusal, at nakakita si Nilia ng kakaibang pagkakataon na pareho silang kumakain dahil karaniwan itong ibinibigay sa alipin.
Hindi nauunawaan ni Nelia kung bakit kailangang kumain ng Panginoon mula sa parehong pinggan. Natanto ni Zagan na hindi ito maaring tawaging pagkain, ngunit dahil ito ay kinakain niya sa buong buhay niya, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Pagkatapos, nagtataka si Zagan kung ano ang kinakain ng normal na tao, at napansin ang kanyang kalituhan, inaalok ni Nelia na maghanda ng mas angkop na pagkain. Nagulat siyang malaman na marunong magluto ang elf at nai-excite na subukan ang kanyang pagkain, kaya't nagpa siya silang mag-shopping. Gayunpaman, pagdating sa kariton, naalala ni Zagan na pagkatapos niyang magbayad ng 1,000,000 ginto para sa elf, wala siyang pera, wala pang isang bronze coin. Dahil dito, sinabi ni Zagan sa kanyang kalipan na hindi masama na maglakad paminsan-minsan, dahil hindi niya maamin na hindi siya makabili ng anumang transportasyon. Nagsimula silang maglakad habang nag-iisip si Zagan na baka maaaring kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbenta ng mga kagamitan ng pang-aapi mula sa kastilyo. Ngunit napagtanto niya na kailangan pa rin niyang magbayad ng kung sino para magdala nito. Ipinapantasya ni Zen kung dapat niyang magnakaw sa coachman, ngunit napagtanto niyang tiyak na hindi ito magugustuhan ni Nelia. Kaya't iniisip ng mago ang ideya ng pag-iwan ng kanyang kastilyo upang magbukas ng isang snack bar kasama siya. Bigla, may ilang mga agaw na nagsimulang mag-grab sa coachman at sa mga taong kanyang dinala sa kariton, napansin ni Zaga na ang grupo ng mga magnanakaw ay hindi mga mago o kahalintulad nito, bagkus ay isang grupo ng walang harmang mga agaw. Gayunpaman, napagtanto niya na natatakot si Nelia at inaakala na marahil ganun din ang paraan kung paano siya inagaw. Dahil dito, nagpa siya si Zagan na harapin ang mga magnanakaw upang ipakita sa elf na wala siyang dapat katakutan. Ginamit ng mago ang kanyang mahika laban sa mga magnanakaw na kumuha ng kanilang atensyon. Pagkatapos, sinubukan ng pinuno ng grupo na atakihin siya gamit ang isang palakol, ngunit ipinakita ni Zagan ang lakas ng loob at hinawakan ng armas gamit ang kanyang kamay, nang madali itong mabali. Pagkatapos, sa simpleng pag-ikot, pinadala niya ang magnanakaw na lumilipad. Sa desperasyon, ang grupo ng mga magnanakaw ay tumawag sa isang mago na kinakailangang harapin sila at agad na lumitaw upang tulungan sila. Binuksan ng mago ang ilang mga apoy, lumilikha ng isang bilog na mga spell. Pagkatapos, sinubukan niyang tamaan ang kanyang kalaban, ngunit walang nangyari. Linawin ni Zagan na kinuha niya ang conjuration na bilog at ngayon ay sa kanya na ito. Pagkatapos, sinubukan ng lalaki na gumawa ng isang malaking atake sa mago at hinamon ang mga magnanakaw na harapin siya. Ngunit sa malinaw, silang lahat ay takot at tumakbo palayo. At sa gayon, natutuwa si Zagan na patunayan kay Nelia na walang dapat katakutan sa mga magnanakaw. Ngunit hindi siya sang-ayon sa kanya dahil ang grupo ay umatake sa mga tao sa karuwahe. Dahil dito, pinasasalamatan ng mga tao ng digmaan ang mago na nagligtas sa kanila mula sa mga magnanakaw. Nag-aalok pa ang coachman ng isang supot ng bronze coins bilang kapalit ng paglalakbay ni Zagan kasama nila bilang isang escort, nagpapaisip sa mago kung ganoon kadali ang pera. Na-excite siya sa ideya ng pagtalo sa mga magnanakaw kapalit ng bayad, ngunit agad na naalala na karaniwan ng mga mago ang hinahanap bilang mga magnanakaw, na kabilang sa kanya. Sa huli, nangyari na rin na pinatalsik niya ang mga nakakairitang magnanakaw, at hindi siya kailanman binayaran ng mga tao sa ganoong paraan. Kaya't napagtanto ni Zon na ang mga tao ay nagsasabi sa Philia na swerte siya sa kanyang mabait na Panginoon, na nagpapamala sa mago na hindi sila natatakot sa kanya dahil kasama niya ang elf. At sa gayon, nakayang maglakbay ang dalawa sa kariton kung saan tinanong ni Nelia si Zan kung bakit niya piniling iligtas ang mga tao mula sa mga magnanakaw. Ipinaliwanag ng mago na ginawa lamang niya ito upang ipakita sa kanya na walang dahilan para katakutan ang mga magnanakaw. Pagkatapos, nag-iisip si Zagan na maaaring ito na ang kanyang pagkakataon na makuha ang atensyon ng elf sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang mabait o heroikong bagay, ngunit muli, ang kanyang anti-social na panig ang nagtagumpay, at hindi siya makapag-aksyon kung paano niya nais. Sa huli, nakarating ang dalawa sa palengke, at napagtanto ni Zagan na kahit bumili sila ng mga sangkap, kailangan niyang kunin ang pang-araw-araw na mga pangangailangan para kay Nelia, kahit wala siyang ideya kung ano ang kailangan ng isang babae. Gayunpaman, napagtanto ni Zagan na kahit hilingin niya sa kanya na pumili ng lahat ng kailangan niya, sigurado siyang sasabihin ng elf na masaya siya sa kahit anong lumang bagay na inaalok niya. Dahil dito, nagpa siya siyang kumilos at pumunta sa isang tindahan ng damit kung saan siya binati ng isang batang babae na may pakpak na nagngangalang Manuela, na maliwanag na hindi masaya na makita ang isang mago sa kanyang tindahan. Kaya't hiningi ni Zagan sa kanya na hanapin ang isang bagay para sa damit ni Nelia.
Nahumaling si Manuela kay Nilia at napapansin ang tali sa leeg ng elfo. Pagkatapos, dinala ng babae ang bagong kliyente upang subukin ang isang piraso ng damit. Iniwan si Zagan na nag-iisa habang iniisip niya na talagang nakakapansin ng atensyon ang tali na naglalaman ng kanyang mana. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, ipinakita ni Manuela ang damit na pinili niya para isuot ni Nilia, na nag-iiwan ng pagkahiya sa parehong si Zan at ang elfo, dahil ito'y damit na halos hindi bumabalot sa kanyang katawan. Nagreklamo si Zagan tungkol sa pagpili ni Manuela, at ipinaliwanag niya na sinubukan lamang niyang tugunan ang kanyang panlasa, na nagpapaisip sa mangkukulam kung ano ang iniisip ng babae tungkol sa kanya. Sa pagtingin kung gaano kasusuklam si Nilia sa pagsuot ng ganong uri ng damit, humiling si Zagan kay Manuela na kumuha ng normal na damit para isuot nito. Kaya't nag-alok ang babae ng isang tradisyonal na gawaing damit na naglalaman ng isang dress na gawa sa mataas na kalidad na seda, isang duster, at mga bota na may kagilahil-alas na kapangyarihan ng pagpapagaling na nagbabawas sa pagod na dulot ng pagtatrabaho sa pagtayo. Habang tinatanong ni Zan si Nilia kung ano ang tingin niya sa nasabing damit, sinabi ng elfo na tatanggapin niya ang anuman ang inaalok niya. Binabalaan ng mangkukulam ang babae na kung magpapatuloy siya na ganun, malamang ay kukuha si Manuela ng iba pang damit na katulad ng naunang suot, na nagpapalakas kay Nilia na mabilis na sabihin na nagustuhan niya ang tradisyonal na M na outfit. Pagkatapos bumili ng isang damit para sa elfo, umalis ang dalawa sa tindahan ni Manuela, ngunit bago sila umalis, sinabi ng babae kay Nilia na swerte siya dahil mayroon siyang amo na nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Zagan sa isang panday at hiningi sa kanya na alisin ang tali ni Nilia. Ito'y nagulat sa elfo, at ipinaliwanag ng mangkukulam na habang mayroon siyang tali, para bang siya pa rin ay pag-aari ng Arkman Marosha. Gayunpaman, di nagtagal pagkatapos ng paliwanag, nagsisisi siya sa pag-uusap na para bang siya ay isang bagay. Pagkatapos ay sinuri ng panday ang tali at sinabi na ito'y may kapangyarihan, ipinaliwanag sa Zagan na malamang ito'y nakakulong at kung ito'y matatanggal ng mali, maaaring masaktan ng malubha ang elfo. Natanto ni Zagan na ang pagpilit sa tali na matanggal ay hindi pwede, at binanggit ng panday na ang pinakamainam na paraan ay gamitin ang orihinal na susi. Ngunit naalala ni Zan na wala sa mga nasa auction ang nakakaalam kung paano tanggalin ang tali, na nagpapahiwatig na wala silang susi, at sinuspetsahan niya na malamang ito'y nasa mga ari-arian ng Arkman Marosha. Dahil hindi matanggal ng panday ang tali, binayaran ni Zagan ang impormasyong ibinigay, ngunit tinanggihan ng panday ang bayad para sa serbisyong hindi niya nagawa, lalo na't ang mangkukulam ang nagligtas sa kanya mga 1 taon na ang nakalilipas. Dahil hindi maalala ni Zagan ang pagkikita nila ng panday, inilarawan niya kung paano siya niligtas ng mangkukulam at ng kanyang anak na babae nang ang kanilang kalisya ay aatakihin at sila'y tumakas sa takot. Sa ganitong paraan, nauunawaan ni Zagan na isa sa maraming salot na kanyang naalis ay umatake sa panday. Pagkatapos, sinabi ng mangkukulam na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagliligtas na iyon dahil hindi niya na ito naalala. Gayunpaman, sinabi ng panday na hindi niya kailanman makakalimutan ang araw na iyon. Sa mga sandaling iyon, umalis si Nilia habang iniisip niya kung ano ang nangyayari para maging ganito kabit ang mga tao. Sa parehong oras, iniisip ng panday na dati nakakatakot tingnan si Zagan, na nagpapangamba sa kanya kaya't hindi siya makausap. Ngunit ngayon, ang mangkukulam ay may napakakaibang at mas kaibig-ibig na anyo. Sa mga sumunod na sandali, bumili ang dalawa ng mga sangkap hanggang sa ang araw ay bumaba na, at napagtanto ni Zagan na masyadong huli na para umuwi si Nilia at magluto pa. Kaya't dinala niya ito sa isang restoran, kung saan nagtanong ito kung talagang interesado siya sa pagtanggal ng tali niya. Habang kinumpirma ni Zagan, nagtanong ang elfo kung hindi siya natatakot na tatakbo siya. Ngunit iniisip ng mangkukulam na ito ay isang bagay na tunay na kinakabahan siya sapagkat kung malaya si Nilia, wala siyang dahilan para manatili sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman pa rin ni Zagan na gusto niyang tanggalin ang tali ng elfo. Gayunpaman, sa halip na sabihin ito sa kanya, natapos siyang sinasabi na sa ngayon hindi niya maalis ang tali, kaya hindi niya dapat itong masyadong asahan. Agad na nagsisisi na hindi na lamang niya sinabi na plano pa rin niyang alisin ang tali. Pagkatapos, nais ni Zagan na makahanap ng spellbook na nagtuturo kung paano makipag-usap sa isang babae nang makapansin siya na nakatingin si Nilia sa kanyang pinggan. Nagtanong siya kung hindi ba alam ni Nilia kung paano gamitin ang mga kagamitan, at ipinaliwanag ng elfo na hindi niya pa kailanman nasubukang kumain sa ganong paraan. Naalala niya ang kanyang sarili noong siya ay isang bata at nakakita ng mga tao na kumakain sa mga mesa habang siya ay kumakain sa loob ng isang selda.
Ito ay nagpapagtanto kay Zagan na marahil ito ang dahilan kung bakit siya nahumaling kay Nelia sa unang pagkakataon dahil siya ay eksakto kung paano siya noong wala siyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabihan ng mangkukulam si Nelia na simulan na lamang sa anumang masarap na makita niya sa pinggan dahil tiyak na mas magiging masarap ang pagkain na iyon kaysa sa dried meat na kanilang kinain sa almusal. Kaya nagpasalamat si Nelia para sa pagkain at sinubukan niyang tusukin ang isang bilog sa pinggan gamit ang kanyang tinidor, ngunit nang tumakas ang pagkain, napagpasyahan niyang gumamit na lamang ng kutsara. Lubos na nagustuhan ng elfo ang lasa ng pagkain, at nagpasya si Zagan na subukan ang parehong pagkain, ngunit tulad niya, nahihirapan siyang kuhanin ito gamit ang tinidor. Dahil dito, inaalok ni Nelia ang katsarang ginamit niya, na nagpapakaba ng lubos kay Zagan, pareho dahil iniuugnay ni Nelia sa kanya ang pagkain at pareho rin itong kagamitan na ginamit niya. Pagkatapos kumain mula sa kanyang kutsara, nagtanong si Nelia kung may pahintulot siya na gawin ang mga bagay na makikita niyang kapaki-pakinabang para sa kanya, sa tingin na siya ay ang kanyang amo at hindi niya kailanman inuutos sa kanya. Sinabi ni Zagan na maaari siyang gawin ang kanyang nais at pagkatapos ay nag-aalok na pakainin din siya. Tinanggap ito ni Nelia, ngunit ito ay nag-iwan sa kanilang dalawa na lubos na nahihiya, lalo na't napapansin sila ng mga tao sa paligid. Pagkatapos ay umalis silang dalawa, at pinansin ng mangkukulam na ang pagtingin sa kanilang sarili bilang amo at lingkod sa ngayon ay tumutulong upang mapanatag ang mga bagay. Kinabukasan sa simbahan, napagtanto ng babae na iniligtas ni Zan mula sa isang atake malapit sa kanyang kastilyo, na natuklasan nating ang dalaga ay ang dalagang tagapangalaga ng banal na Tabak at kapitan ng mga Angelic Knights na nagngangalang Chastel Elfist, na ang nangyari sa kanya ay hindi lamang isang panaginip, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, siya ay iniligtas ng isang mangkukulam. Naalala ni Chastel na sumama siya sa mga gwardya upang puksain ang mga mangkukulam na sumasalakay sa mga kabataang babae nang biglang sumalakay ang isa sa mga Angelic Knights sa kanila. Gayunpaman, mamaya niyang nalaman na hindi ito isang knight kundi isa sa mga faceless thief na sinusundan nila, at lumitaw si Zagan at iniligtas ang kanyang buhay, na bagamat may mabagsik na anyo, tila malungkot din sa sandaling iyon. Sumulpot si Father Cladwell, na nakapanghihimasok sa iniisip ng dalaga. Tinawag niya itong isang bayani dahil sa pagiging responsable nito sa pag-alis ng ilang mga mangkukulam sa likod ng mga sunod-sunod na pagdukot na nangyayari. Sinabi ni Chastel na hindi siya isang bayani dahil nawalan siya ng 4 na mga Angelic Knights sa kanyang misyon, ngunit sinabi ni Cladwell na hindi iyon kasalanan niya at bumalik siya pagkatapos na maghayganti sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay nagdadalamhati siya, sinasabi na hindi pa tapos ang insidenteng ito dahil matapos maghanap sa tahanan ng isang mangkukulam, natuklasan nila na may isa pang nasa likod ng mga pagdukot, ang tunay na utak sa likod ng mga pagdukot. Nabigla si Zagan Case dahil alam niya na siya ang nagligtas sa kanyang buhay, ngunit sinabi ni Cladwell na kahit wala siyang koneksyon sa mga pagdukot, ang pagiging mangkukulam ay nangangahulugan na siya ay masama at dapat harapin ang paghuhukom. Kaya't hindi na binanggit ng dalaga ang kahit ano tungkol sa pagiging iniligtas siya ng mangkukulam. Ngunit nang hilingan na maging nasa pamamahala ng paghahanap sa kanya, na naginip si Zen ng isang lumang alaala mula noong siya ay bata pa at nahuli ng isang mangkukulam. Sa sandaling iyon, siya'y nagising at nakita si Nelia, na nagpapalam sa kanya na ang almusal ay nakaserve na. Kaya't naalala niya na batiin siya, sa wakas ay nagawa niyang gumawa ng wastong pagbati. Sa mga sumunod na sandali, nagtungo ang dalawa sa silid kainan kung saan nagulat si Zagan sa kung gaano kalinis at ayos ang lahat, sa kabila ng dating pagtingin na parang sementeryo noon. Bukod sa paglilinis ng lahat, nagluto rin si Nelia ng tinapay, na nagpasigla kay Zan na subukang tikman ang pagkain na inihanda ng kanyang minamahal. Nakita ang pagmamalasakit ng mangkukulam sa kanyang pag-almusal, masayang kinikilig ang elfo, at tinitigan niya ito. Pagkatapos, napansin ni Zaga na mayroon lamang isang lugar na nakalagay sa mesa, at ipinaliwanag ni Nelia na nakalimutan niyang ihanda ang kanyang bahagi at ginawa lamang para sa kanya. Kaya't sinabi ni Zan na magbahagi siya ng kanyang pagkain sa kanya, at dahil wala ng ibang lugar sa mesa, hiningi niya sa elfo na umupo sa kanyang kandangan. Nahihiya si Nelia, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Zan, tinanggap niya ito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na kung hindi niya gustong kumain ng ganun, dapat niyang tandaan na ihanda ang kanyang lugar sa mesa, bagaman malinaw na ipinapahayag niya na hindi siya nagmamalasakit kung uulit pa siyang umupo sa kanyang kandangan. Mga araw matapos, nag-aaral si Zaga ng mahika sa kanyang aklatan nang magpakita si Nelia at tanungin kung para saan ang mga larawan sa mga aklat. Tinanong ng mangkukulam kung iba't iba ba ang paraan ng mahika ng mga Elven, at sinabi ni Nelia na hindi siya makagamit ng mahika,
na nagpapaisip sa kanya dahil ang elfo ay mayroong mana na mas mataas ang kalidad kaysa karaniwan. Binigyan ng paliwanag ni Zen na ang mga simbolo sa mga aklat ay naglalaman ng tiyak na kapangyarihan, na may debate kung ang mga ito ay isang wika ng mga Diyos o mga tanda ng kasunduan sa mga demonyo. Patuloy na ipinaliwanag ni Zagan na ang isang mahikang bilog ang pinakasimpleng anyo ng mahika at maaaring lumikha ng kidlat sa pamamagitan ng pagdadala ng mana dito. Nagbigay ng maliit na demonstrasyon ang mangkukulam, lumilikha ng maliit na kidlat, at ipinaliwanag na ito ay ang sapilitang paraan ng paggamit ng kapangyarihan. Dahil dito, idinadagdag ng mga mangkukulam ang mga simbolo upang dagdagan ang bisa ng mahika, tulad ng pagtutok sa kidlat, pagpapalawak ng saklaw, at iba't ibang bagay pa. Pagkatapos, nagbigay siya ng isa pang demonstrasyon, lumilikha ng isang malaking kidlat. Binanggit din ni Zen na tinatawag na sirkuito ang pagtatayo ng ganitong uri ng bilog, at sinuman ay maaaring gumamit ng kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pagdadala ng kaunting mana, kaya kinakailangan ng isang pagpapawalang bisa para lamang sa orihinal na naglagay nito sapagkat kung wala, maaaring kunin ng sinuman ang kontrol ng bilog, tulad ng ginawa niya mismo ng labanan niya ang mangkukulam na kasama ng mga manggagancho na sumalakay sa kalisya na obserbahan ni Nilia. Ang ginawa lang ni Zen ay pagdaragdag sa labas ng sirkuito, at tinanong kung posible na magdagdag ng isang bagay sa loob nito. Nabighani ang lalaki sa pagkaunawa ng panday at sinabi na halos imposible gawin ang ganun, bagaman posible namang magdagdag ng pangalawang bilog ng mahika sa loob ng isang kumpletong bilog. Ngunit sa paggawa ng gayon, maaring maputol ang daloy ng mana, na nagiging sanhi ng mga mahika na mawala sa kontrol. Sa ibang salita, ang hamon ng pagdaragdag ng isang bagay sa loob ng sirkuito at pagsusuplado sa mahika ng iba ay halos pagpapamahala ng daloy ng mana, at ang sinumang kayang gawin ito ay ligtas mula sa anumang mahika at magiging pinakamakapangyarihang mangkukulam sa lahat ng panahon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Zeg na walang sinuman ang nakakamit ng ganoong bagay, at kaya't ang paraang ito ay isang teorya lamang at hindi lubos na seryosong pinag-aaralan. Pagkatapos ay nagtanong si Nilia kung maaaring gamitin ng sinuman ang sirkuito hanggat alam nila kung paano ito gumagana. Kinumpirma ni Zagan, binabanggit na mayroon ang elfo ng talento para sa paksa. Ipinaliwanag niya na para sa mga mangkukulam, ang kaalaman ay may direkta at korelasyon sa kapangyarihan, at kaya't naglalagay sila ng mga patibong upang maiwasan ang pagnanakaw ng kaalaman. Si Zan ay nagkakataon na magpayo sa isang kaakibat na maging maingat kapag hinahawakan ng anumang bagay sa aklatan na lubhang nag-aalala sa kanya. Ngunit pagkatapos ay inihayag ng mangkukulam na siya'y nagbibiro lamang dahil binago niya ang lahat ng mga patibong upang hindi maaktibo sa kanya. Sa huli, napansin ni Nilia na hindi pa kailanman nag-usap ng ganito karami si Zagan, at ipinaliwanag niya na ang mahika lamang ang kanyang mayroon, at dahil ito ay kanyang espesyalidad, mas madali para sa kanya na pag-usapan ang paksa. Binanggit ni Nilia kung ano ang balak ni Zagan gawin sa kanyang kahangahangang kapangyarihan. Labis na nagulat ang mangkukulam at ipinaliwanag na hindi niya ito kailanman naisip, ngunit kung kinakailangan niyang magbigay ng sagot, ito ay para mabuhay. Nagkwento si Zagan na noong siya ay bata pa, wala siyang pera o kahit isang lugar na mapagkakatiwalaan at kailangang magnakaw para mabuhay. Bagaman maayos niyang napapamahalaan ang kanyang sarili at nakakaiwas na mahuli, sinabi niya na isang araw ay nahuli siya ng isang mangkukulam dahil ang mga bata ay magandang sakripisyo. Sinabi niya na nagtagumpay siyang magbaliktad ng sitwasyon bago siya atakihin at pagkatapos ng araw na iyon, natutunan niyang kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang maging malakas. Nagsisisi si Nilia na hindi siya kailanman naging matatag. Nagsisimula nang sabihin ni Zagan na kung mayroon siyang anumang interes sa mahika, maaari niyang ipakita rito. Ngunit bago niya tapusin ang pangungusap, nararamdaman niyang mayroong presensya ng iba na sumusumpa sa kanyang teritoryo sa labas ng kastilyo. Sa may dibdib na pag-iingat, patuloy na umaabante siya na kasama ang tatlong angelic knights. Nang maunawaan ng babae na sila ay naglalakad dahil sa isang protektibong salamangka ng mahika, gumamit siya ng kanyang espada upang sirain ang hadlang na nagpapakita sa grupo ng kastilyo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Zagan at napansin na ang sandata ni Chast ay isa sa mga banal na tibak, ang simbolo ng lakas ng simbahan at isa sa 12 espada na ipinadala upang pumatay sa Panginoon ng mga demonyo. Pagkatapos ay kinikilala niya ang babae na kanyang iniligtas, nagsisisi na hinayaan niyang magpatuloy ang isang angelic knight, at kaya walang pasensya, binagsakan ni Zagan ang kanyang unang atake at nagtatanong kung aalis sila pagkatapos na matalo. Ngunit ang tatlong mga knights ay nag-atake lamang sa mangkukulam na may galit. Madali niyang pinabagsak si Zagan at pinatid ang isa, ginamit siya bilang sandata.
Iniisip ni Chastel na gawin ang anuman upang iligtas ang kanyang koponan, ngunit binalaan ng mangkukulam na maaari niyang puksain ang knight bago ito magawa ng anuman. Sumuko siya, ngunit habang patuloy na inaapi ni Zan ang knight, nagtanong siya kung determinado ba itong dishonorhan ang grupo kahit matapos silang talunin. Pinaliwanag ni Zan na ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa ay dahil kung tatapusin niya ang kanilang mga buhay, ang simbahan ay basta na lamang magre-record ng 4 na pagkatalo at magpapadala ng isa pang grupo. Ngunit sa ganitong paraan, maaaring ikalat ng mga nabuhay ang nangyari at magdulot ng takot. Namamalas ni Chest na nagsisinungaling ang mangkukulam, at iniisip ni Zagan na ang katotohanan ay kung sisimulan niya ang pag-score ng mga bangkay sa paligid ng bahay, ito ay magpapakatakot kay Nelia. Ngunit habang napagtatanto ni Chest na hindi handa si Zen na saktan ng bihag, siya ay sumalakay dito. Kaya binuo ni Zan ang isang mahikang tanggulan na sinira ni Chest gamit ang kanyang banal na tibak sa isang malabnaw na galaw. Napansin ng salamangkero na ang babae ay hindi gaanong malakas kung ano ang tila at nagsisimulang mahinahang umiwas sa kanyang mga atake, hindi na nag-aalala na magbayad ng sakuna, hindi nais na saktan ng isang babae, lalo na ang isa na tila magkapareho ang edad ng kanyang minamahal na halfling. Gayunpaman, napagtanto pa rin ni Chest na hindi balak na saktan si Zagan, kaya't nagtatanong kung bakit mayroong mga taong tulad niya na dumidikit sa mga mahika. Tinanong ng lalaki kung ang paggamit ng mahika ba ay isang kasalanan, at sinagot ng babae na ito'y masama at ang mismong pag-iiral nito ay nagpapahirap at nagdudulot ng paghihirap sa mga tao. Pagkatapos ay tinanong ni Zan ang kapangyarihan ni Chest na ipinakita lamang na epektibo laban sa mga mahihinang salamangkero. Pagkatapos ay tinapak niya ang tibak ng babae at sinabi na hindi niya sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit maraming tao ang nangangailangan ng mahika upang mabuhay, at siya ay nagpapalibot na parang ito'y patas. Ito ay nagpapalakas palalo kay Chastel na matupad ang kanyang layunin. Sumalakay siya gamit ang kanyang tibak, at hinuli ni Zagan ang sandata gamit ang kanyang mahikang tanggulan. Nagpakita ang lalaki na parang lubos na kontrolado niya ang sitwasyong ito nang biglang aktibahin ni Chest ang kapangyarihan ng banal na tibak at itinapon si Zagan palayo, na nagpapagtanto sa kanya na ang babae ay nagpigil hanggang sa oras na iyon. Napansin niya na ang paggaling ng kanyang sumpa ay hindi kumikilos ng mabilis at hinuhulaan na ito ay dahil sa tibak. Pagkatapos, nagtataka ang salamangkero kung wala siyang ibang pagpipilian kundi ang atakihin ang kanyang kalaban nang biglang makita ni Chest na nakinabang sila sa pagkakaroon ng sapat na layo at bamulong sa kanyang tenga upang magpanggap na talunin siya ng kanya. Namangha si Zan sa hiling at ipinaliwanag ng babae na ang simbahan ay hahabol sa kanya hanggang sa siya'y mawala, at kung hindi niya magagawa ang layunin, magpapadala ito ng isa pang mas malakas na angelic knight upang gawin ang gawaing iyon. Ngunit kung magpapanggap siyang talunin ng kanya, maaari niyang iwanan ng mahika at mamuhay ng isang marangal na buhay bilang tao. Sinabi rin ni Chest na bagaman sinabi niya na hindi niya sasaktan ang mga kabalyero upang magdulot ng takot, nakita niya ang awa sa kanyang mga mata, at hindi niya ito nakalimutan na niligtas niya ang kanyang buhay. Naglalarawan si Zagan na bilang isang angelic knight, ang pagbibigay ng gayong panukala sa isang salamangkero ay isang seryosong krimen, at si Chastel ay nagpapakasugal ng marami sa pamamagitan ng paggawa nito. Gayunpaman, kung tatakas siya, hindi ligtas si Nelia. Sa sandaling iyon, lumitaw ang elf na nag-aalala sa kanyang Panginoon. Napansin ng isa sa mga kabalyero na kasama niya ang salamangkero at sumalakay kay Nelia, kahit sinabi pa ni Chest na itigil niya. Samalag si Zan sa harap ng elf sa tamang oras upang protektahan siya, ngunit ang kanyang kamay ay nasugatan. Nag-aalala si Nelia sa salamangkero, at bagaman sinasabi niyang maayos siya, agad namang nagbago ang kanyang ekspresyon, at naglaho ang ilang sanga ng kagubatan at pumunta sa kabalyero na sumaktan sa kanyang Panginoon, lubos na pumipigil sa katawan ng lalaki. Tanging tumigil ang elf at bumalik sa normal ng hilingin nito ni Zan, at pagkatapos ng atake na iyon, umurong ang mga angelic knights na may nararamdamang guilt si Chastel sa pagkakasangkot ng isang inosente sa laban. Sa huli, binendahan ni Nelia ang kamay ni Zan at sinabi niya na akala niya'y hindi niya magagamit ang mahika. Ipinaliwanag ng elf na hindi ito mahika at nagtanong ang lalaki kung ano ito, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang hindi ito mahalaga. At napagtanto niya na tila wala siyang pakialam, itinaman niya ang kanyang sarili, sinasabi na ang mahalaga ay manatiling siya si Nelia, na nagpapabilog sa tuwa ang mga tainga ng elf. Pagkatapos, ipinakita niya na nakakabahala sa kanya ang pag-aalala ng kanyang Panginoon. Ipinaliwanag ni Zan na simpleng kuryosidad lamang ang kanyang pakiramdam upang malaman kung ano ang kapangyarihang hindi pa niya nakikita noon. Ipinaliwanag ni Nelia na ang kapangyarihan ay kilala bilang mistisismo,
At nagulat si Zan dahil hanggang noon akala niya ay hindi ito umiiral, dahil alam niya na ito ay hindi isang sistemang batay sa logika tulad ng mahika, kundi isang himala kung saan maaaring gamitin ang kapangyarihan na higit pa sa natural na batas. Nagtanong si Zan kung lahat ng mga elf ay maaaring gumamit ng mistisismo, at sinabi ni Nelia na ito ay isang kapangyarihan lamang na taglay ng mga sampang bata na may puting buhok tulad niya, isang bagay na hindi dapat umiral. Ipinapaalala nito kay Nelia ang mga panahon noong siya ay bata pa at hinusgahan siya ng lahat ng mga elf dahil sa kanyang kapangyarihan, at namamalas si Zagan ng hirap sa kanyang mga mata, isang taong narinig ng marami na hindi kahit tao at hindi makakaramdam o magkaroon ng mga pagnanasa. Ipinapaliwanag ni Nelia kung paano isang araw ay inatake ang kanyang nayon, at sinabi ng mga mamamayan sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang lahat bilang isang paraan para sa kanya upang bayaran sila sa pagpapahintulot sa kanya na mabuhay. Gayunpaman, inamin niyang sa pagkakarinig niya doon, pinayagan niyang makuha siya ng hindi man lang nagpapakipot at pinanood ang kanyang nayon na inatake habang iniisip na oras na nila upang bayaran ang kanilang ginawa sa kanya. Nagdaramdam si Nelia sa pagpapalaki ng mga mamamayan at ipinaliwanag kay Zagan na natanto lamang niya ang kanyang mga nagawa pagkatapos na masyado ng huli para baguhin ito. Iniobserba ng salamangkero na ito ang dahilan kung bakit siya huminto sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin. Nahihiya ang elf at iniisip na dapat ay nadidismaya si Zan sa kanya, ngunit sinabi niya na sa kanyang posisyon, siya mismo ay maglilipat ng nayon. Pagkatapos, sinabi ni Nelia na hindi niya tingin na karapat-dapat siya sa kapatawaran para sa kanyang mga nagawa, ngunit sinabi ni Zan na hindi na mahalaga iyon, dahil ang mga taong dapat magpatawad ay hindi nabuhay, na kailangan niyang maging matatag. Nagtatanong ang elf kung talagang maaari siyang magkaroon ng kapangyarihan na iyon, at itinanong ni Zagan kung talaga bang masama ang magkaroon ng kapangyarihan. Ipinamalas ng salamangkero kung paano niya ilang taon na ang nakalilipas iniligtas ang isang babae mula sa isang pangkat ng magnanakaw at sinabihan siyang maging matatag para hindi na siya ulit atakihin, ngunit nagaksaya siya ng reaksyon parang sinabi niya na ang mga mahihina ay walang karapatang mabuhay. Ipinaliwanag ni Zagan kay Nelia na sa palagay niya ay palaging mayroon ng isang buhay ng kasaganaan at kaginhawaan ng babae, at iyon ang nagpapahina sa kanya, at dahil ayaw niyang maging ganun, ginawa niya ang lahat upang maging malakas. Pagkatapos ay nagtanong si Nelia kung talaga bang may pahintulot siyang magpatuloy sa pamumuhay sa kastilyo, at sinabi ni Zagan na hindi na niya may palagay ang kanyang buhay nang wala ang elf, lalo na pagkatapos ng pagkain na inihanda niya para sa kanya. Pagkarinig nito, si Nelia ay biglang umiyak sa mga bisig ng salamangkero. Matapos ang pag-iyak ng elf, humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali, ngunit sinabi ni Zagan na wala nang kailangang magpasalamat dahil hindi pa niya narinig si Nelia na nagsalita sa kanya ng gayon noon, ito ang unang pagkakataon na nagbukas siya. Pagkatapos ay nagtanong si Nelia sa salamangkero kung masakit pa rin ang kanyang mga kamay, at napansin ni Zagan na biglang nawala ang sakit kasama ng sugat. Naalala niya ang paghawak sa mga kamay niya at nagulat sa kapangyarihan ng mistisismo, na nagpapatunay na mas malakas ito kaysa sa pagpapagaling na dulot ng mahika. Kaya nagpasalamat si Zen kay Nelia sa pagpapagaling sa kanya, at lubos na nagalak ang elf dahil ito ang unang pagkakataon na nagpahayag ng pasasalamat sa kanya ang salamangkero, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka sa kanyang hindi pagpapasalamat. Humingi ng paumanhin si Zagan kay Nelia dito, ngunit sinagot siya nito na okay lang, sa huli, siya ay ang kanyang Panginoon. Sa gabi, natutulog ng payapa ang lalaki sa kanyang upuan nang mapansin niya na lumalapit ang elf. Nag-alala siya na baka may nangyari, ngunit ipinaliwanag niya na pumunta siya upang magtanong kung maaari silang matulog ng magkasama. Lubos na nerbyoso si Zagan sa tanong na iyon, na iniisip na baka ang ibig sabihin ni Nelia ay gusto niyang magkaroon ng iba pang bagay sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi gaanong makatwiran iyon, kaya't nagtanong siya kung nauunawaan ba niya ang kanyang sinasabi. Ang elf ay mas maipapaliwanag ito, sinasabi na dahil mayroon lamang isang higaon ng kastilyo at natutulog si Zagan sa upuan, inisip niya na mas makakapagpahinga siya kung pareho silang matutulog sa higaon. Ang lalaki, isang napakalakas na salamangkero na naninirahan sa isang napakalaking kastilyo na may milyong ginto para gastusin sa isang auction, ay natutulog sa upuan dahil sa kakulangan ng higaon. Ngunit anuman, nauunawaan niya na, sa kabaligtaran ng kanyang iniisip, si Nelia ay nag-aalok lamang na magbahagi ng higaan ng walang ibang layunin na mas makatwiran. Kaya't nagpasalamat si Zagan sa kanya para sa kanyang pag-iisip ngunit ipinaliwanag na ang lokasyon ang pundasyon ng kanyang mga barikada, at sa kaso ng anumang mangyari, mahalaga para sa kanya na naruroon siya sa silid na iyon.
Sinabi ni Nelia na inisip niya na iyon ang kaso, at dahil dito, iniaalok niya ang kanyang tuhod para maging unan niya. Ito rin ay hindi gaanong makatwiran sapagkat si Zen ay isang salamangkero at madaling makahanap ng paraan upang ilipat ang higan sa silid, ngunit sa halip na gawin iyon, iniisip ni Zagan na hindi niya maaring tanggihan ang gayong paanyaya at tinatanggap na humiga sa tuhod ng kanyang minamahal, ganap na hindi pinapansin ang katotohanang siya ay nakahiga sa sahig. Pagkatapos magpahinahon mula sa pagiging malapit sa elf, nagtanong si Z kung bakit niya ito ginagawa, at ipinaliwanag ni Nelia na ito ay kanyang paraan ng pagpapasalamat sa kanya sa pagpayag na patuloy siyang manirahan doon. Matapos malaman ang tungkol sa mistisismo, sinabi ng salamangkero na wala nang kailangan si Nelia na pasalamatan siya para doon dahil palagi siyang nagawa ng magandang trabaho. Kaya't sinamantala ni Zagan ang pagkakataon upang itanong kung gusto ni Nelia na matuto ng mahika dahil sa palagay niya, tila hindi niya masyadong kontrolado ang kanyang kapangyarihan ng mistisismo, at iyon ay isang bagay na maaaring tumulong sa kanya na magkaroon ng mas higit na kontrol at magtanggol sa kanyang sarili. Nagtanong si Nelia kung sa pamamagitan ng kakayahan na iyon ay maaari rin niyang protektahan ang kanyang Panginoon. Sinabi ni Zagan na wala nang kailangan para doon dahil siya'y lubos nang tumutulong sa kanya, ngunit ipinagpilitan ng elf ang ideya ng pag-aaral ng mahika upang protektahan siya. Kaya bagaman mas gusto ni Zan na gawin niya ito para sa kanyang sarili, tinatanggap niya si Nelia bilang kanyang alagad upang tulungan siya at pinagkakatiwalaang ipasa sa kanya ang lahat ng kaalaman at teknikong kanyang nakuha. Sa huli, naalala ni Nelia ang kwento na ibinahagi ni Zagan tungkol sa pagliligtas niya ng isang babae mula sa isang pangkat ng mga magnanakaw sa nakaraan at sinabi na habang siya ay nagkukwento, para bang ginawa niya itong tila hindi niya nauunawaan kung paano nararamdaman ng mahihina, parang ito'y isang bagay na hindi niya inaalala. Ngunit napagtanto niya na dapat iyon ay masakit para sa kanya dahil tila siya'y labis na nalungkot habang nagkukwento. Kaya't niyakap ni Nelia si Zagan at sinabi na hindi siya masamang tao at hindi niya malilimutan kung paano siya inalagaan nito ng kabutihan. Ito ay nag-iwan ng konting emosyon sa lalaki, at iniisip niya kung gaano kaganda kung sila ay magkaroon pa ng mas maraming sandali na tulad nito, ganap na hindi pinapansin ang katotohanan na sa ganitong paraan, si Nelia ay kailangang matulog na nakatayo. Sa susunod na araw, bigla na lamang nagpakita si Barbados sa kastilyo ni Zagan nang walang paunang abiso. Nagulat na natuklasan na ang salamangkero ay inatake ng mga angelic knights at lumabas ng walang pinsala, samantalang ang isang kabalyero na may banal na tibak ay sapat na upang siya ay mapabagsak. Sinabi ni Zagan na ang babae ay talagang may kakaibang lakas at sinira ang ilang mga barikada sa paligid ng kanyang kastilyo, na nagpapaalala sa kanya na hingin kay Barbados na itigil ang pagwasak sa mga barikada tuwing siya ay dumadating. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nephil at nag-aalok ng tsaa sa bisita. Tinanggap ni Barbados ang inumin ngunit bigla siyang nagulat nang makita niyang siya pala ay ang elf na binili ni Zan sa auction upang maglingkod bilang hain. Sinubukan niyang humanap ng dahilan kung bakit pinayagan ng salamangkero na manatili ang elf na buhay, at ipinaliwanag ni Zan na si Nelia ay kanyang alagad. Sa huli, mayroong mga mahikang mahirap kontrolin ng mag-isa, at siya'y tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Naintindihan ni Barbados ang kwento na iyon na para bang ginagamit ni Zan ang mga kapangyarihan ng elf ni Nelia, na nagsasalita na tila siya'y isang bagay lamang na nagpapaiirita sa lalaki. Pagkatapos, naalala ni Barbados ang kaguluhan na kanyang nakita sa pasukan ng kastilyo at naintindihan na tumulong ang elf sa salamangkero na harapin ang mga angelic knights. Sa huli, binago ni Barbados ang paksa at nagtanong kung naghahanap si Zagan ng isa sa mga upuan sa arcane. Kinumpirma ng salamangkero ang kanyang interes dahil gusto niya ang susi sa kwelyo na nasa kay Nelia, at may autoridad ng isang archman, magiging mas mababa ang panganib na hahabol sa kanya ang ibang tao. Ngunit iniisip ni Zagan na imposible para sa kanya na mapili para sa gayong posisyon sapagkat naging isang salamangkero lamang siya ng isang dekada na ang nakalilipas, hindi katulad ng iba pang mga kalahok na nagsasagawa nito sa loob ng daang taon at may mas maraming kaalaman at karanasan kaysa sa kanya. Sa kabila nito, nagmumuni-muni ang lalaki na hanggat siya ay nabubuhay pa, may pagkakataon siyang makuha ang susunod na bakanting pwesto. Pagkatapos, pinupuri ni Zagan ang paghahanda ng batang kasapi at tinanong ni Barbados kung hindi pa siya nakakaramdam ng pagmamahal para dito. Sinabi ng salamangkero na wala namang mali sa pagpapahalaga sa alagad, masaya na tawagin itong ganoon. Ipinahayag nito sa barubal na naiwan sa kanya na mayroon pang bahagi ng kanyang pagkatao na natitira, at pagkatapos noon, simpleng tumayo at umalis, iniwan ang salamangkero na naguguluhan kung bakit niya ginawa ang pagbisita. Kaya't nagtanong si Nelia kung hindi ba kaibigan si Barbados ni Zagan, at sinabi ng salamangkero na malamang hindi,
dahil dapat piliin ng isa ng maingat ang kanilang mga kaibigan upang hindi sila maging abala. Labis na nagugulumihanan ng elf sa paraan ng pagsasalita ni Zan dahil tila siya'y nasisiyahan sa pagbisita. Nag-aalala ang lalaki kung tunay nga ba niyang na-enjoy ang pakikipag-usap sa isang katulad ni Barbados at napagtanto na maaaring nagkamali si Nelia na napaka-imposibleng mangyari. Sa huli, sinabi ng salamangkero na kanyang aayusin ang mga barikada na nasira ng mga Angelic Knights at hinihiling sa elf na sumama dahil ito ay isang pagkakataon para sa kanya na matuto ng mga batayan sa paglikha ng sirkulo. At ganun nga, ang mga araw ay nagdaan na si Nelia ay nag-aalay ng kanyang sarili sa pag-aaral ng salamangkero ng husto habang patuloy na nag-aasikaso sa mga gawain sa kastilyo. Sa panahong ito, napansin ni Zan na mas masaya pala kapag may kasama kaysa iniisip niya, at nagsimula rin ang elf na magpahayag ng kanyang sarili ng higit pa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang dedikasyon sa pag-aaral, patuloy pa rin siyang nahihirapan sa pagkontrol ng kanyang mistikismo ng maayos, bagaman natutunan na niyang gamitin ng ilang salamangka. Pagkatapos ng isang buwan na kasama si Nelia sa kanya, isang ibon ang dumating sa kanyang kastilyo upang maghatid ng sulat mula sa Ark na sumusubok sa kanya sa isang pagpupulong. Kaya pumunta ang salamangkero sa lugar ng pagpupulong na matatagpuan sa ilalim ng shopping center sa lungsod ng Kids kung saan ang mga labi ay ginagamit bilang isang layer ng yumaong Ark na si Orosia. Pagdating roon, lahat ay nagkukomento kung gaano kabata si Zagan kaysa sa inaakala nila, kahit ituring siyang bata, na kanyang naramdaman bilang lubos na hindi komportable dahil sa presyon at lakas ng mana na nagmumula sa Ark, ang pinakamakapangyarihang salamangkero sa mundo. Pagkatapos, habang lahat ay tahimik na tinitingnan si Zagan, sinabi ng lalaki na kung pumunta siya doon para lang malaban, gusto na niyang umalis. Isa sa mga Ark ang nagpapahayag na siya ay napakatapang, ginamit niya ang tonong iyon sa kanya, at dahil sa kaunting pasensya na ipinakita, nagpa siya ang Ark na diretso na sa punto at ipinahayag na pinili ang salamangkero upang kumuha ng upuan ng ika-13 na Ark. Kasunod nito, ipinakita ng Ark ang emblem na iniwan ni Maros, ang dating salamangkero na kabilang sa upuan. Si Zan ay lubos na nabigla sa lapad at dami ng mana mula sa emblem na iniaalok sa kanya at pinalalabas na bawat isa sa Timens ay nag-iimita ng isang katulad na kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi lamang tungkol sa pagkuha ng isang titulo kundi pati na rin sa napakalaking kapangyarihan na gumagawa sa anumang karaniwang salamangkero na tila nakakatakot. Ang mga Ark, napapansin na si Zagan ay hindi pa kumikilos upang agawin ang kapangyarihan ng emblem para sa kanyang sarili, nagtatanong kung may malibang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ng lalaki na hindi naman kapanipaniwala para sa kanya na siya ay napili dahil marami pang iba pang mas malakas na mga salamangkero. Pinatututuhanan ng isa sa mga Ark na ang kanyang kapangyarihan ay parin ay napakaliit ngunit ipinaliwanag na kahit gayon, walang salamangkero ang kayang tapusin ang kanyang buhay. Sa huli, si Zagan, sa kanyang 8 taong gulang pa lamang, ay humarap kay Andreas the Cursed, isang salamangkero na kilala sa kanyang kapangyarihan. Kahit na bata lamang siya, madali niyang binago ang sitwasyon, kinuha ang buhay at lahat ng kaalaman ng salamangkero sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kanya sa isang sandaling kung saan siya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sinasabi ng Aruman na dahil dito, si Zagan ay isang taong kung nais niya, may kapangyarihan na magpasya sa kapalaran ng anumang iba pang salamangkero. At sa paglipas ng panahon, siya ay magiging pinakadakilang salamangkero sa buong kasaysayan, kaya't siya ang tamang tao upang maging isang Arsten kahit na siya ay isang baguhan pa lamang sa salamangkero. Sinasaliksik ni Zagan na kung tama ang mga Arkan tungkol sa kanya, ibig sabihin ay maaari niyang kunin ang lahat mula sa kanila. Ito ay nagpapatawa sa lahat parang isang biro ang sinabi ng lalaki, at pumapayag ang isang Arkan sa kanyang komento ngunit nililinaw na kaya nilang kunin ng mas marami sa kanya, na agad namang nagpapaalala kay Zagan kay Nelia. Isang argumento pa ang nagpapaliwanag na ang kanilang galit ay hindi lamang simpleng pagwasak dahil sinusunog nila ang anumang bagay, maging ito tao o kahit alaala, hanggang sa wala nang umiiral. Ipinaliwanag niya na ito ang likas na kalikasan na si Zagan ay patungo na, at sa pamamagitan ng paggawa ng desisyong iyon, wala nang kapayapaan o katahimikan, tanging isang mas madilim na kalaliman kaysa sa mga anino ng salamangkero. Alam na ni Zan ang presyo ng pagsunod sa landas na ito sapagkat mula noong araw na siya ay pinilit na maging isang salamangkero, alam niyang ang normal na buhay ay hindi na maaaring pag-usapan dahil ang kanilang kapalaran ay maging isang arman o mawala ang kanilang buhay sa kadiliman. Gayunpaman, hindi niya nais na isama si Nelia sa kadiliman na iyon, kaya tinanggap ni Zan na kunin ang upuan na ito kapalit ng pagtanggap ng isang bagay na hindi pa nalalaman.
Habang pumapayag ang mga Arkan sa kanyang kondisyon, kinakayang niya ang kapangyarihan ng emblem ng dating Arkan, opisyal na nagtataglay ng kanyang pwesto, na sa makatuwid ay ginagawang karapat-dapat siya bilang isang salamangkero na karapat-dapat na kumita ng kanyang pangalawang pangalan na hindi rin naibunyag. Sa gabi, bumalik si Zan sa bahay at nakasalubong si Nelia na natapos ng maghanda ng hapunan. Nag-iisip ang lalaki na siya ay nasa 100 patungo, samantalang nagkaroon siya ng pagkakataon na maranasan ang isang bagay na katulad ng normal na buhay. Ngunit sinabi ni Zagan sa kanya na siya ay naging isa sa mga pangunahing pinuno ng sorcery na Archman, na higit sa lahat, isang posisyon na nagpapagawa sa anumang iba pang sorcerer na sumunod sa kanyang mga utos. Ang pagiging maamo ni Nelia sa tagumpay ng kanyang amo, at ipinagpapatuloy niya ang paliwanag na sa pagkuha ng pwesto ni Marcho, nakamit niya ang lahat ng ari-arian ng dating Arkhim, kasama ang susi ng kanyang leeg. At kaya, bago pa makapagsalita ang elfo, pinalaya siya ni Zagan at sinabihan na hindi na niya kailangan ang kanyang mga serbisyo dahil sa kanyang bagong pwesto, kaya kailangang umalis siya. Nagulat si Nelia sa kanyang mga salita, at pagkatapos umalis sa kastilyo, lubos siyang nalilito kung ano ang gagawin. Naalala ng elfo na siya ay nagluluto ng lamb stew para sa kanilang hapunan dahil nagustuhan ni Zan ito noong huli niyang niluto ang putahe at nais niyang dalhin muli ang parehong damdamin sa kanya. Naalala rin ni Nelia ang lahat ng mga pagkakataon na sinabi ni Zan na kailangan niya siya at nagtataka kung bakit, sa kabila ng pag-iwan sa kanya, hindi dumating ang mga luha. Matapos ang ilang sandali, habang nakaupo si Nelia sa gitna ng kalsada, hindi sigurado kung saan pupunta, lumitaw si Chastel, nababahala sa pagkakakita sa isang malungkot at nag-iisang babae. Ngunit habang lumalapit siya, nakilala niya ang alagad ng wizard, na nagkakamali sa layunin ng Angelic Knight at iniisip na siya ay naroon upang pawiin siya dahil kasama niya si Zagan. Sinusubukan ni Chell na ipaalam na mali ang pagkakaintindi ni Nelia, at ang kanilang pag-uusap ay bumubulabog sa pansin ng mga tao sa paligid na nakikilala ang elf at iniisip din ang pinakamasama tungkol sa Knight. Kasama si Manuela, nakaagad na tumatayo sa pagitan nila upang protektahan si Nelia. Nagsisimula rin ng iba pang mga tao na ipagtanggol ang elf at ituring si Chastel na parang isang halimaw para sa paghahangad na sakta ng isang walang sala na babae, na nagpaparamdam sa kanya ng sama ng loob sa maraming mga hatol. Nang linawin ni Nelia na, sa katunayan, hindi gumawa ng anumang bagay sa kanya ang Knight pagkatapos ng pagkakamali, pumunta sila ni Manuela, Nelia, at Chastel upang magkaroon ng mas magandang usapan sa isang restoran kung saan tinatanong ng winged girl kung aatakehan ba ng Angelic Knight ang elf kung siya ay nasa isang misyon. Ngunit bago siya makasagot, ipinaliwanag ni Nelia na nang sila ay magkita, siya ay nasa isang misyon at hindi pa rin siya inatake. Bukod dito, sinabi rin ni Nelia na hindi rin sumalakay si Chastel sa kanyang amo, na nagpapaalala sa Knight kay Torres, ang lalaking nakita ng elf na sumasaktong si Zagan na nagdulot ng panik sa mga halaman dahil sa kanyang pag-atake. Nakatanggap si Maxwell ng pagkain at nag-aalala kung paano ito mababayaran, ngunit sinabi ni Manuela na sagot niya ito, at di magtatagal, nagpapaliwanag ito na hindi pareho para kay Chastel, na malinaw na nagpapakita na hindi pa rin niya pinagkakatiwalaan ang Knight. Nakikilala ni Nelia ang lamb stew, ang parehong putahe na inihahanda niya para sa kanyang amo. Ang alaala ay nagpapaiyak sa kanya sa wakas, at kaagad na sinusubukan ni Manuela at Nelia na aliwin ang babae. At kaya, pagkatapos kumain si Nelia at ipinaliwanag sa dalawa na pinalayas siya ng kanyang amo ng walang paliwanag at ganon din, pinapansin ni Chastel na nakita niya ang wizard bilang isang disenteng tao, ngunit ang kwento ay nagdulot ng pakiramdam na ginagamit lang niya ang elf. Tiniyak ni Nelia na hindi iyon ang kaso, at tinanong ni Manuela kung may nangyaring hindi maganda bago siya pinalayas ni Zan. Naalala ng elf na naging isang archdan ang kanyang amo at tinanong ang mga babae kung ano ito. Ipinaliwanag ni Manuela na sila ang pinakamahalaga sa mga wizards, at noon, ang lungsod ay pinamumunuan ng Arkhim at Marosha, at sa panahong iyon, ang seguridad ng lungsod ay maganda. Gayunpaman, mula nang siya ay mamatay, mayroong sunod-sunod na mga pagdukot ng mga babae, ngunit sa abot ng kanyang kaalaman, ang simbahan ay nakahuli na ng mga responsable, kasama na ang isang wizard na kilala bilang Face Thief. Ito ay nagpapabalik kay Chastel sa alaala na sa katunayan, ang simbahan ay nagtatangkang akusahan si Zagan bilang pangunahing responsable para sa mga pagdukot, samantalang napagtanto ni Nelia na kahit na ang simbahan ang nag-aalaga sa seguridad ng lungsod, tila hindi masyadong gusto ng mga residente ang kanila. Ipinaliwanag ni Benyawa na ito ay dahil sa mataas na halaga na ipinatutupad ng simbahan na obligado ang lahat na magbayad bilang isang alay na kaligtasan.
Nararamdaman pa rin ni Chastel ang sama ng loob bilang isang angelic knight, ngunit napagtanto ni Nelia na hindi siya ang nag-uutos ng bayad at dahil dito, hindi makatarungan na sisihin siya. Natutuwa pa rin si Chastel sa elf at nauunawaan kung bakit napamahal sa kanya si Zan. Pagkatapos, bumabalik siya sa paksa at ipinaliwanag na ang mga Archon ay mga simbolo ng kasamaan, na pinanumpaan ng mga angelic knight na puksain kahit pa ito ay magkakahalaga ng kanilang mga buhay. Gayunpaman, ipinaliwanag ng babae na mayroong 12 banal na espada at 13 archguns, sa ibang salita, mas marami ang mga wizards kaysa sa kanila. Kaya kung isang bagong archman ang pipiliin, malamang nasubukan ng simbahan na puksain ang kanilang grupo bago sila makapagtipon ng lakas, at malamang na may iba pang mga wizards na mag-aatake rin sa kanila upang mapalakas ang kanilang posisyon. Napagtanto ni Nelia na ang pagdating ng isang bagong archman ay magdudulot ng maraming mga alitan at nagtataka kung iyon ang dahilan kung bakit siya pinadala ni Zagan palayo. Pagkatapos ay pumihil si Chastel sa kanyang mga iniisip upang itanong kung sa palagay niya ba ay kaya ng kanyang amo na organisahin ng mga wizards upang dukutin ang mga tao para sa sakripisyo. Sinasagot ng Al ng tapat na naniniwala siyang hindi gagawin ng kanyang amo ang ganoong bagay dahil hindi interesado si Zagan sa mga taong itinuturing niyang mahina. At upang patunayan ang kanyang punto, ginamit niya ang halimbawa ng araw na niligtas niya ang isang karwahe mula sa mga mangangawit. Ngunit napagtanto ni Nelia para sa unang pagkakataon na tinulungan ng kanyang amo ang mga tao sa karwahe para makapagpahinga siya. Sinasabi pa rin ni Chastel na malamang ay tama siya tungkol kay Zan na hindi nasa likod ng mga pagdukot. Sa katunayan, nang sila ay mag-away, inipit ang wizard ang kanyang sarili dahil babae siya, nagpapakita ng kabutihan bagaman ito ay isang nakakahiya na sitwasyon para sa isang knight. Iniisip pa rin ni Chastel na noong araw na nakilala niya ito, tila kailangan ng kanyang amo ng karamay, bagaman tumatanggi siyang aminin iyon at itinataboy ang mga tao palayo mula sa kanya. Naiintindihan ni Nelia kung ano ang ibig sabihin ng babae at nagugulat na may ibang nakapansin nito. Naalala ng alang araw na dumating siya sa kastilyo at nakita ang buwan sa pamamagitan ng bintana, isang bagay na akala niya ay hindi na niya makikita muli, at sumama si Zagan sa kanya. Ang alaala ay nagpapagtanto kay Nelia na kailangan pa rin ng kanyang amo ng karamay, kaya't tumatayo siya mula sa mesa na determinadong bumalik kay Zagan. Nangangamba ang mga babae sa kanyang desisyon, ngunit ipinaliwanag ng elf na bagaman napakalakas ng wizard at walang sinumang makakalaban sa kanya, hindi ibig sabihin na hindi siya masasaktan o hindi dapat mag-isa. Nauunawaan pa rin ni Chastel ang kagustuhan ni Nelia at ibinubunyag na nais din niyang tuparin ang kanyang layunin bilang isang knight na linisin ang pangalan ni Zan dahil may ilang wizard na nagpanggap na siya upang akusahan siya ng mga krimeng hindi niya ginawa. Matapos malutas ang lahat, nagsisimula na ang tatlong babae na magpaalam, at sinasabi ni Manuela kay Nelia na hanapin siya kung mayroon siyang anumang problema ulit dahil sila ay mga kaibigan. Nagugulat ang elfo sa ganito at ipinaliwanag na wala siyang kaibigan dati, na nagpapangiti kay Manuela sa pagkatuklas na siya ang unang kaibigan nito. Nagtatanong pa rin si Chastel kung pwede rin ba niyang ituring ang sarili niya bilang isang kaibigan nila, at sinabi ni Manuela na hindi niya siya bibiruin kung hindi niya na rin itinuturing na isa. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga knight na naghahanap kay Chastel, kasama si Taurus, na nanginginig sa takot nang makilala si Nelia. Sinusubukan ng babae na magpaliwanag ng sitwasyon nang biglang dumating ang isang makapangyarihang mahika mula sa isang wizard na bumabalot sa lugar. Mabilis na itinulak ni Chastel si Manuela palayo, na nakakapanhik palabas sa pamamagitan ng isang bintana. Hindi masyadong inalala ng wizard ang isa sa kanila na nakatakas at ipinakilala ang sarili bilang si Zagan. Binilanggo niya si Chastel at Nelia at sinabi na kung nais ng mga Megs na makuha siya, kailangan nilang pumunta sa kanyang kastilyo. Makalipas ang ilang oras, tinitingnan ni Zan ang buwan, na pagtanto kung gaano katahimik mabuhay mag-isa. Nagtangkang mag-ambush ang tatlong knights at nahulog sa isa sa kanyang mga patibong, na itinayo niya kasama si Nelia. Na-miss ni Z ang kanyang apprentice ngunit naalala niya na tama ang kanyang desisyon dahil kaunti lamang ang oras na nagkasama sila at walang makakakonekta sa kanya, na naglalagay sa kanya sa panganib. Bukod dito, gusto ng mga tao sa kid si Nelia na nagpapadali sa kanya na magkaroon ng mapayapang at kasiya siyang buhay sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, habang nagsisimula ng umalis si Zan, isang knight ang kumapit sa kanyang paa at nagsimulang dumulog sa kanya na palayain si Chastel. Ang lalaki ay nagpapahayag na ang babae ay matiyagang nag-insist sa kanyang kawalan ng kasalanan at kahit handa pa itong hamanin ang simbahan upang hanapin ang tunay na may sala sa likod ng mga pagdukot, umaasang magpapakita ito ng awa at palayain siya.
Gayunpaman, ang lalaki ay labis na naguguluhan dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw si Manuela at ipinaliwanag na sina Chastel at Nelia ay nahuli ng isang sorcerer. Nanginag si Zagan at nagtataka kung masyado siyang natagalan na maglayo sa elfo. Gayunpaman, sa halip na kumilos, nag-aalinlangan siya na iligtas siya dahil magpapakita ito ng kanilang koneksyon sa lahat at maglalagay pa sa kanya sa mas malaking panganib. Napansin ni Manuela ang pag-aalinlangan ng lalaki at ibinunyag na si Nelia ay nais na bumalik sa kanya at nagtatanong kung tunay bang iniintindi ng mga sorcerer ang mga taong nagmamahal sa kanila. Bagaman talagang ito ay nagtatanong sa kabutihan ni Zan, nag-reflect ang sorcerer na mas malaki ang sakit na nararamdaman niya kaysa sa anumang atake na naranasan niya dahil nais bumalik sa kanya si Nelia kahit pa sinabi niya sa kanya ang mga masasakit na bagay. Kaya nagpasalamat si Zagan kay Manuela at sumang-ayon na ang lahat ng sorcerer, walang exception, ay basura lamang at nag-aalaga lamang sa kanilang sarili, trinato ang mga tao bilang mga kasangkapan lamang. Ngunit pagmamay-ari ni Nelia ang kanya, at dahil dito, gagawin niya ang anumang sorcerer na maglakas loob na hawakan o bayaran. At sa gayon, binuksan ni Zagan ang isang portal na nanunumpa na protektahan si Nelia at nagtatanong kung sasama si Manuela sa kanya sa pagliligtas sa elfo. Kinumpirma ng babae, at ang mga knights din ay nagpahayag ng kagustuhan na sumama upang iligtas si Chastel. Meno ay ipinaliwanag na kailangan lamang nilang malaman kung saan sila pumunta dahil ang dalawang ito ay kinuha ng mga kakaibang anino. Ngunit ipinaliwanag ni Zan na hindi ito isang problema dahil alam niya ang sorcerer sa likod nito. Sa malayo, nagigising si Nelia at nakikita na sila at si Chastel ay nakatali sa pamamagitan ng mga exposes na pumipigil sa kanya na gumamit ng anumang mga spell, bagaman hindi kasing komplikado ng kolyar. Napagtanto ng elfo na hindi niya sapat na lakas upang makatakas, bukod pa rito, wala namang malapit na kalikasan na magagamit niya ang kanyang mistisismo. Sa sandaling iyon, lumilitaw si Barbados, ang sorcerer na responsable sa pang-agaw. Naiinis si Nelia dahil akala niya ay kaibigan ito ng kanyang amo, at nagulat ang lalaki na akala niya ay may mga kaibigan ng mga sorcerer. Tinanong ng Al kung bakit niya ito ginagawa, at ipinakilala ni Barbados na ang unang sorcerer na inalis ni Zagan ay si Andreas the Cursed, ang kanyang guro. Gayunpaman, ipinaliwanag ng lalaki na hindi niya sinusubukang maghayganti sa kanyang guro dahil sana ay siya na ang gumawa nito kung hindi lang ito si Zagan. Ngunit kung ganoon, ang kastilyo, ang kaalaman, at ang pera na nakamit ni Zagan ay dapat sa kanya. Dahil dito, ginawa ni Barbados na ang simbahan ay lumaban sa sorcerer, ngunit hindi gaanong maayos ang plano dahil iniwan ng kanyang mga kasamahan ng maraming bakas, at ang mga pinadala niya matapos ang kanyang kalaban ay natapos na nagpapahamak. Galit si Chastel na pinangasiwaan ni Barbados ang mga pangit na gawa upang silaban si Zagan, at ipinaliwanag niya na ang face thief ang nag-imbento ng ideya ng mga pagdukot. Ipinaliwanag din ng sorcerer na ang mga babaeng dinukot ay para sa isang ritual na kailangan niya upang patunayan sa mga arkan na siya ay karapat-dapat na sumali sa kanila at upang patayin din si Zan, isang kandidato para sa posisyon, mula sa equation. Pinagsisihan ni Barbados na hindi nagtagumpay ang mga sakripisyo ngunit sinasabi na ngayon na mayroon siyang isang elf na may puting buhok, sapat na ito para sa kanyang plano na magtagumpay. Ngunit sinabi ni Nelia na mali siya sa kanyang iniisip. Nagtatanong si Barbados kung umaasa pa rin siya na darating si Zan upang iligtas siya. Sinasagot ng elfo na hindi niya nais na magabala ang kanyang amo dito at nagalilinaw na ang kanyang plano sa katunayan ay mabibigo dahil si Zagan ay umangat na sa posisyon ng ariman, kaya't itinali niya ang kanyang mga serbisyo. Ikinabigla ni Barbados ang pagtuklas at lalong nairita kay Zagan, na hindi lamang kinuha ang yaman ni Andreas mula sa kanya kundi pati na rin ang upuan ng 13th Archman. Gayunpaman, hindi sumusuko ang sorcerer at nagpa siya na sa pilitang kunin ang titulo ni Zan. Dinala niya si Nelia sa isang mahika na bilog upang gawin ang kanyang sakripisyo, at naging desperado si Chastel sa pagtatangka na iligtas ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang sarili sa kanyang pwesto. Sinasabi ni Barbados sa knight na maging mahinahon dahil siya ang susunod at ipinaliwanag na mauuna ang elfo dahil sa ritual na nangangailangan ng mataas na kalidad ng mga kasangkapan. Pinapaalala niya sa kanyang sarili na inubos niya ang kanyang buhay na tinawag at tinrato bilang isang kasangkapan, ngunit hindi kailanman siya tinukoy ni Zagan gamit ang salitang iyon. Kaya sinubukan ng babae na labanan upang mabuhay at bumalik sa kanyang amo, determinado na mabuhay kasama siya sa kastilyo at gawin ang lahat ng bagay na alam niyang nagpapasaya sa kanya, kahit pa hindi nais ito ni Zagan dahil hindi niya siya papayagan na mabuhay ng mag-isa.
Nagsisimulang mawala ng pasensya si Barbados sa pag-aatubiling si Nelia na nagsasabing siya'y nauukol lamang sa kanyang amo. Pagkatapos ay sinabi ng sorcerer na siya'y tanging isang alipin lamang at naghahanda upang sumalakay upang ilagay siya sa kanyang lugar. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Zagan, may pagmamalaki sa mga salita ng kanyang apprentice. Nagbati si Zagan kay Barbados, na nagtatanong kung mula nang malaman ng mandirigma na siya ang may sala sa mga pang-aabdak. Ipinaliwanag ni Zagan na nagsimula ang kanyang mga hinala nang magpakita ang face thief dahil ang isang taong lumuluha sa kanilang buhay, tulad ng ginawa niya, ay hindi maaaring makabasag sa kanyang barikada, samantalang si Barbos ay may kasanayan na patuloy na bumabasag nito at pumapasok sa kanyang seguridad. Tinitingnan din ni Zagan na ang pangalawang pangalan ni Barb ay ang Purgatorio, na tumutukoy sa kaluluwa sa pagitan ng langit at ng underworld, dahil siya ay isang mandirigma na gumagamit ng konsepto na ito sa kanyang salamangka at lumilikha ng mga dimensyonal na espasyo na tumutulong sa kanya na mag-espesyalisa sa transportasyon at pag-anyaya. Tumatawag din si Zen na bukod sa face thief, ang mga angelic knights ay sumalakay sa kanyang kastilyo, at mabilis lang pagkatapos, bumisita siya tulad ng pagtitika sa kinalabasan. Iniobserba ni Barbados na kahit na alam niya ang lahat ng bagay, lahat ng kanyang pinagsilbihan, at ipinaliwanag ni Zan na iyon ay dahil siya ay na-curious kung ano ang plano niya. Pagkatapos linawin kung paano niya natuklasan ang may sala sa mga pang-aabdak, tinanong ni Zagan kung nasaktan ba ni Barbados si Nelia. Agad na sinubukan ng mandirigma na maglunsad ng atake, ngunit mas mabilis si Zagan at na-immobilize ang kanyang mga braso at tuhod. Pagkatapos, pinalaya niya ang mga posas na humahawak kay Nelia at tinanong siya kung nasaktan ba ito kapag ginawa niya iyon. Nag-aalala na baka nasaktan niya ito sa anumang paraan. Sumagot ang elf na masakit talaga pero mas masakit siya kaysa sa kanya, na nagtutukoy sa araw na pinalayas siya ng mandirigma dahil hindi na niya kailangan ang kanyang alipin. Habang si Nelia ay nagsisimulang umiyak at humihiling na huwag siyang mag-isa, na nagugulat siya sa lahat ng pag-aalala dahil siya ang nang-iwan sa kanya mag-isa hindi ang kabaligtaran. Niyakap siya ni Zen, at si Barbados ay nanonood sa kanilang magkasama. Nagiging iritado sa pagiging lubos na pinapabayaan. Sinabi niya na siya ay buhay pa at lumikha ng isang magic circle upang maglunsad ng atake. Nang mag-alala si Nelia, ngunit pinatatahimik siya ni Zagan na walang mangyayari, at pagkatapos ay binura niya ang bilog ni Barbados. Sinubukan muli ng mandirigma, kasama ang pagsusumikap na itapon ng ilang bilog sa isang pagkakataon, ngunit ang parehong bagay ang nangyayari. Nagtanong si Nelia kung ano ang ginagawa ni Zagan, at naalala niya ang klase kung saan niya itinuro sa kanya ang pinakamalakas na teoretikal na salamangka. Naalala ng elf na ito ay tungkol sa pagdaragdag ng pangalawang bilog ng salamangka sa isang pinakumpletong bilog na. Kaya't sinubukan muli ni Barbados na maglunsad ng isa pang atake, at sinamantala ni Zagan ang pagkakataon na ipakita kung ano ang ginagawa niya sa pamamagitan ng paggamit ng eksaktong parehong bilog. Kaya niyang palitan ang umiiral na isa, na nagpapawalang bisa sa mga spells. Nagtataka si Barbados sa bihirang kahayupan na ito at tinanong si Zen kung iyon ba ay mana mula sa pamana ni Andrew. Ngunit ipinaliwanag ng lalaki na kung kaya ng mandirigma na gawin ang ganon, hindi sana siya nawalan ng buhay. Iniulat ni Zagan na 8 taong gulang siya nang siya'y hulihin ni Andres, na gumamit ng isang magic circle na kanyang naalala sa kanyang isip at lihim na isinulat sa palad ng kanyang kamay gamit ang kanyang sariling dugo dahil ito lamang ang material na magagamit sa selda. Bagamat kinikilala niya na ito ay isang kabataang ideya dahil hindi dapat kaya ng isang baguhan na gayahin ang salamangka sa pamamagitan lamang ng pagsusunod sa anyo. Ipinagpapatuloy niya na pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas ngunit siya'y napahuli. Gayunpaman, nang magpasya si Andrew na maglunsad ng kanyang mapanganib na atake sa pagkakataong iyon, nagtanim siya ng parehong salamangka na may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng mga segundo, halos isang himala, na ginawa ang atake ng mandirigma na mawala at tamaan ng kanyang ginawang salamangka. Iniobserba ni Barbos na hindi ito isang himala gaya ng kanyang sinabi at namangha sa kakayahan ng isang 8 taong gulang. Nainis, sinubukan niyang magtanim ng ilang spells ng sabay-sabay. Agad na inanalisa ni Zagan ang lahat ng mga ito at pinawalang bisa, bagamat ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ilan sa mga spells na ginamit. Lalo pang namangha si Barbados sa kapangyarihan ni Zan, na nagsasabing kahit ang isang baguhan ay kayang gumawa ng ganon at pinagtatawanan ang kanyang kakayahan bilang isang mandirigma. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Zagan na nagsimula ang kanyang pag-aaral na nagtatanong kung kayang niyang maisagawa ang iba't ibang mas malakas na bersyon ng mga salamangka na kinopya niya. Mula noon, siya'y nag-iisa sa kastilyo kasama ang kanyang pananaliksik, hindi nakikipag-usap sa sinuman,
kahit na iniwasan ang kanyang mga kaibigan sa kalye dahil wala sa kanila ang pumunta upang hanapin siya. Gayunpaman, lagi siyang naroroon si Barbados at patuloy na lumilitaw kahit na ipinahayag niyang siya'y naiinis at nais niyang mag-isa. Naalala nilang pareho ang mga sandaling magkasama sila sa buong buhay, at sinabi ni Barbos na maaari niyang itong inalis kung nais niya ngunit siya'y na-curious kung ano ang ginagawa ni Brat Lion sa kastilyo. Kaya bilang tugon, ipinakita ni Zagan na kanyang binago ang lahat ng mga magic circle na binuksan ni Barbados. Ipinaliwanag na sa ngayon, gumagana ito lamang bilang pisikal na pampalakas ng salamangka at kaya't gusto niyang paghusayin pa ang teknikong ito. Namangha si Barbados na makita na nilamon ni Zagan ang kanyang salamangka, at sinabi niya na ito'y inaasahan mula sa isang kandidatong archman na nagsasabi ng kapangyarihan. Ito'y nagpapaalala sa lalaki na sa posisyong kanyang natanggap. Ang kanyang pangalawang pangalan ay naging kilala bilang Zagan the Wizard Killer. Pagkatapos ay naglunsad siya ng atake na matindi sa kanyang katawan, sugatan, ang mandirigma ay nagmamasid na si Zagan ay nakalunok na ng lahat ng kanyang mga depensibong salamangka, at dahil hindi niya kilala ang sinuman na kayang magtamo ng kanyang kalaban sa mga pisikal na pampalakas, walang posibilidad na masaktan siya kahit pa siya ang archman ng okasyon. Pagkatapos ay nagsimula si Barbados na dumudulog kay Zan upang patawarin ang kanyang buhay at sumumpa na hindi na siya muling magpapakita sa harap niya. Pangako na ibibigay ang lahat ng kanyang kaalaman sa mahika. Naalala rin niya na sila ay magkaibigan, ngunit sinabi ni Zagan na ang mga mandirigma ay walang mga kaibigan at sinapak siya ng buong lakas sa gilid ni Barbados. Iniwan siyang nanginginig sa takot, na iniisip na iyon na ang kanyang wakas. Nagpapatawa si Zagan sa sitwasyon at ipinahayag na biro lamang ito at hindi niya nais na tapusin ang kanyang buhay dahil hindi na niya makakamtan ng masarap na mga inumin. Naiinis si Barbados sa paraan ng pagkilos ni Zagan sa sitwasyon at sinabi na kung patawarin siya ng sorcerer ang kanyang buhay, hindi siya sasuko hanggang sa mapuksa niya ito. Sumasang-ayon si Zagan na okay lang sa kanya hanggat bumibili si Barbados ng masarap na mga inumin tuwing siya'y matalo. Hindi maintindihan ni Barbados kung ano ang maaring kapakinabangan ng isang wizard sa pagpapakawala ng isang kaaway. At ipinaliwanag ni Zan na dahil siya ngayon ay isang archman, nakakatawa na makapit sa mga tradisyon, at dahil dito, gagawin niya ang kanyang nais, kasama na ang pangunguna sa mundo upang si Nelia ay mabuhay ng malaya, at kung hindi gusto ni Barbados ang kanyang mga desisyon, dapat siyang maging malakas upang baguhin ang kanyang isipan. Natutuwa si Nelia sa desisyon ni Zan, at si Manuela ay lumitaw upang tulungan si Chest. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang magic circle na ginawa ni Barbados ay nagsimulang umilo. Nagtanong si Zagan kung gusto pa niya ng laban, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang ginawang masama. Nang ma-realize ni Zagan na sa pagkakatama niya sa lupa, nasaali niya sa circle. Nakaramdam ng panganib na papalapit, sinabi niya sa mga babae na tumakas, ngunit bago pa man sila makagalaw, napalibutan ng malaking dami ng mana ang lugar. Nagtatanong si Zagan kay Barbados kung ano ang plano niya, at sinabi ng lalaki na plano niyang tawagin ang isang demonyo. Nang magpakita ang isa sa kanila sa harap ng grupo, naalala ni Zagan ang mga chismis na ang mga demonyo ay namuhay sa mundo noong ancient times, bagaman walang ebidensya na totoo sila. Gayunpaman, nagmumungkahi ang mga teorya na ang mga simbolo na ginagamit sa witchcraft, pati na rin sa mga simbolo ng simbahan, ay mula sa mga immortals na ipinasa ng mga Diyos o mga demonyo. Pagkatapos, inoobserbahan ni Zagan na ang demonyo ay nasa anyong anino at naiisip na dahil ito ay witchcraft na nangangailangan ng mga sakripisyo, na hindi nangyari at ito ay na-activate ng aksidenteng. Ang pagtatawag ay nangyari sa hindi kumpletong paraan. Gayunpaman, bagaman nasa anyong anino lamang, ang demonyo ay nagpapalabas ng napakalaking kapangyarihan, na nagpaparamdam ng mas malaking presyon kay Zagan kaysa sa kanyang naramdaman sa harap ng archman, na nagpapakita na hindi lamang mapagkukumpara ng mga mortal ang kapangyarihan ng mga Diyos at demonyo. Lumalapit ang nilalang kay Zagan, at nagtataka siya kung mamamatay na siya, ngunit sa pagtataka ng lahat, nagbigay galang ang isang demonyo sa harap ng sorcerer at tinawag siyang hari. Sinasabi na ito ay nasa ilalim ng kanyang kagustuhan. Napansin ni Zagan na ito ay dahil sa Ahriman emblem na natanggap niya, na nagpapatanong sa kanya kung ano nga ba ang kanyang namana. Pagkatapos, habang naghihintay ang demonyo ng mga utos, iniutos niya sa nilalang na umalis, na sumusunod sa kanyang utos nang walang tanong. Sa susunod, nawawala ang magic circle, at nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagguho ang kuweba. Agad na hinawakan ni Zagan si Nelia at ang iba pang mga babae at hinihiling kay Barbados na humawak din sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya ang lahat sa labas ng kuweba, kung saan lumitaw ang tatlong knights at natuwa na ligtas si Chestel. Gayunpaman,
Ipinapaliwanag ni Torres na hindi sila nakikipagtulungan o nakakapag-udyok ng isang sorcerer kundi tanging nag-aalaga ng kaligtasan ng isang knight. Pagkatapos ay umalis sila at nagpasalamat si Manuela kay Zagan sa pag-save ng kanyang buhay at pagkatapos sabihin sa kanya na ayusin ang mga bagay-bagay kay Nelia at magpaalam sa kanyang kaibigan ay umalis din siya. Kinuha ni Zagan si Barbados kung gusto pa niyang magpatuloy sa laban, at sinabi ng mangkukulam na matapos ang kanyang nakita ay nauunawaan niya na wala siyang magagawa laban sa kanya at nagtatanong kung kailangan niya lang magdala ng magandang inumin para patawarin. Tumango si Zagon, at iniwan ni Barbados sa pamamagitan ng kanyang mahika. Iniwan siya at si Nelia na mag-isa. Tulad ng dati, hindi alam ni Zagan ang sasabihin sa kanya, at humiling ang elf na manatili sa kanyang tabi dahil gusto niyang maging kasama ang kanyang Panginoon. Nakita niya na si Nelia ay naging mas matatag at tinanggap na manatili silang magkasama, ngunit sinabi na may ilang bagay na kailangang magbago. Nag-iisip si Zagan na pangakuan si Nelia na hindi na niya ito iiwanan at palaging protektahan, ngunit sa halip, sinabi niya sa elf na tawagin siya sa pamamagitan ng kanyang pangalan sa halip na Master, dahil hindi niya gusto na maging alipin, katulong, o mag-aaral nito. Susunod, sinubukan ng mangkukulam na sabihin sa kanyang mahal si Nelia. Ngunit hindi niya maituloy ang pangungusap. Sa halip, sinabi niya na magkasama sila habang buhay, ngunit sa kanyang itinaman na magkasama sila kahit pagkamatay, kahit na siya'y frustrado dahil hindi niya masabi ang simpleng, mahal kita. Ngumiti si Nelia at tinanggap ang kanyang alok. Pagkatapos, kinuha ng elf ang kanyang leeg band at hinihiling kay Zagan na isuot ito sa kanya dahil naalala niya noong una silang nagkaugnay. Sa simula, nagdalawang isipang mangkukulam dahil ito ay isang leeg band ng alipin. Ngunit pagkatapos maunawaan ang dahilan ng hiling, pumayag siya na isuot ito kay Nelia bilang simbolo ng isang singsing ng paninilbihan, bagaman wala sa kanilang dalawa ang eksakto kung paano tawagin ang kanilang bagong relasyon. Sa susunod na araw, sa isang restoran sa lungsod ng mga bata, lahat ay nagkomento na si Zagan ang bagong archman, at kahit na may ilan pa ring natatakot sa kanya, karamihan ay naaalala na siya ay isang mangkukulam na tila hindi mapanganib at ilang beses na rin niyang iniligtas ang ilang tao mula sa mga tulisan. Si Glory at Kimmer ay nagmamasid sa kasalukuyang usapan, at tinanong niya ang bruha kung hindi ba siya nagagalit na si Zan ay naging bagong archman dahil ito ay isang bagay na gusto niya. Sinabi ng babae na hindi siya nagagalit at na magbabago na ang mga bagay ngayon. Sa labas, may ilang taong nagtatanong kung si Zagan ba ang bagong Panginoon ng lungsod dahil siya ang pumalit sa pwesto na dati ay kay Maro siya. Napansin na ng iba na ang mangkukulam ay nag-shopping kahit ngayon bilang isang archman. At lagi siyang kasama ng isang kaaya-ayang elf. Bigla, may isa sa kanila ang bumangga kay Vor, at lahat ay tumakbo palayo, takot sa nakakatakot niyang anyo. Samantala, sa simbahan, tinanggihan ni Chestel na pangunahan ang paghahanap sa bagong archman. Sa katunayan, 2 beses na niyang iniligtas ang buhay ni Zagan, at hindi niya pakiramdamang dapat niyang hihiwalayan ito ng ganoon na lamang. Ipinaliwanag ni Chestel kay Cladwell na siya mismo ay nakasaksi na hindi kasama si Zagan sa pagdukot. Kaya para sa pagtatanggol sa isang mangkukulam, tinanggal ni Clavel ang kanyang posisyon bilang angelic mate ng walang katapusan, at iniobserba ni Chestel na mas nag-aalala na ang simbahan sa pagkesensor sa kanilang mga tao kaysa sa pakikitungo sa mga archen. Ang 3 kabalyerong naglingkod kay Chestel agad na humiling kay Clavel na isaalang-alang ang isang malumanay na parusa para sa babae dahil dapat isaalang-alang ang kanyang mga nakaraang tagumpay pati na rin ang katotohanan na hindi maganda na magkaroon ng pagkawala ng banal na espada sa panahon ng pag-angat ng isang archman. Gayunpaman, hinihiling ni Chestel sa 3 na itigil ang pagtatanggol sa kanya. Iniobserba ng babae na hindi kailanman kumakala si Zagan sa kanyang pinaniniwalaan at nais niyang magawa rin niya ang pareho tulad niya.